Warning. This podcast contains spoilers. Third World Cinema Club. Hello guys, it's been a long time since we last heard each other. Pero hindi naman kayo nagsasalita sa akin. Anyway, whatever. Welcome to Third World Cinema Club. Ano ka ba wala tayong time reference? Wala tayo. Okay. Time does not exist in this space. Third world na. In the third world. Yeah. Anyway. I'm John Tawasil from Present Confusion. I'm Jim of Jimmy Nicolati Baba. I'm DJ Ramones of ReverseDelay.net. Yes, and we have a very special guest. Today, tonight. Today, tonight, to afternoon. Parang Truman Show. Truman Show. Jim Carrey. Yan, may mga pasabog siyang papasabog sa atin. Yan. Please introduce yourself. Yes. Hi guys, ako nga pala si Richard Bolisay at napadaan lang ako dito. Yan. Kinidnap namin. Kinidnap namin siya. Yan, may van na itim. Dinakip namin siya. True. So, yan. Siyempre yung start ng question. Ay, si Jim naghanda. Oh. Naghanda si Jim, nagsulat. Ayun, okay kanina habang nanonood ng verdict. Sige. Paano ka nagsimula as film critic? Richard Bolisay. Okay. Siguro bago naman ako naging film critic, naging film viewer muna ako. So, I was a student in University of the Philippines. I was taking up film and audiovisual communication. Tapos, this was way back in 2003. So, matagal-tagal na. So, ayun, mahilig lang ako manood ng pelikula. Tapos, medyo frustrated ako sa degree program namin kasi it's very geared towards, producing filmmakers and producing practitioners. Hindi very geared towards film history, film criticism, film writing. So parang I guess doon nagsimula yung rebel spirit ko na parang I really wanted to write. Tapos syempre, pag may film classes, may reaction papers, I feel like some of my earliest film writings were submitted in class. And of course, those were crap, but yun nga, we have to start somewhere, diba? Tapos, yun, nakagraduate ako eventually, and habang nasa college, I established my film blog. It's called Lilok Pelikula. So, it was in 2007. I remember my first entry was a review of Guillermo del Toro's Pan's Labyrinth. So that was in 2006 at naidala siya sa Pilipinas 2007 na. Ayun, tapos yun. Ano lang siya, as in vlog, pre-Mocha era of vlog. Masaya, feelings lang, post ka lang, walang nagpo-police ng grammar mo. Tapos, yun, very casual. And everyone was on blogging. Like, no one excites you more than reading comments from, people you know and people you don't know. Wala pa kasing mga likes nun, eh. So, parang walang likes, no dislikes. words lang talaga. Hindi siya labanan ng hindi siya paramihan ng comments. So parang, although may mga jokes kami nun ni kasi kami ni Ogs Cruz siya ni Dodo Dayo, yung magkakaibigan ever since. Nagkakilala rin via vlog kasi sila yung active talaga. Tapos si Dodo, lagi niyang tukso sa sarili niya, 0 comments. Kasi parang sa aming tatlo, siya yung parang laging walang comments. So maybe it says something about the difficulty of his writing, the poetry of his writing. Pero yun, parang running joke namin yun na parang, 0 comments. Follow-up question ko. Naghanda. Guys, mga parang 10 yung naihanda. Hindi naman. Ang dami, laki na. Kaya dyan. Hindi na tayo makapagsalita nito. Alternating Follow-up lang. For you, ano yung difference ng film critic, film reviewer, at film enthusiast? Ang hirap. I think mahirap naman maging film reviewer at film critic kung hindi ka film enthusiast, So I think in some level, diba? On some level, you have to be enthusiastic about cinema film going. So siguro mas yung delineation na lang between film review and film criticism, film critic and film reviewer. So dinidiscuss ko to sa class na
nagtuturo kasi ako ng film theory ngayon sa UP Film Institute. So, where I studied, I eventually became a professor. So, ayun, sinasabi ko sa kanila na when we define these terms, it's not about who is better, who is better, who is not, Kumbaga, hindi siya about sino yung mas piniprefer natin. Film reviewers and film critics both have their functions. So, may kanya-kanya silang readership, may kanya-kanya silang audiences. So, siguro in my own definition, film review is written for an audience na hindi pa napapanood yung pelikula. So it's meant to be a guide for people who looking for films to see. And of course, malaking portion ng audience naghahanap ng gano'n na parang they want it to be guided towards what's a good film to see. On the other hand, film criticism is delves much deeper into the text. So it assumes an audience na napanood na yung film. As opposed sa film review, there's an assumption na I think hindi pa napapanood yung film. So somehow, kaya may certain templates ang film review na hindi na nakikita sa film criticism. So yun, I think mas malalim yung film criticism and mas may assumption na napanood na yung pelikula. Therefore, mas malaya siyang mag-discuss about the film. Ng mga bagay na hindi siya nababahala na ay baka hindi ito mag-gets ng mamabasa ko. Kasi nga yung assumption niya is napanood. Hindi ka magbabasa ng napakahabang analysis of Ad Astra or di ba na kung hindi mo naman siya napanood kasi hindi mo siya maintindihan. So yun yung at least I think nalinaw ko naman na yun, it's not putting down one thing over the other. Both serve their functions. And honestly, mas malaki nga yung audience ng film reviews. Actually. Kasi yung mga tao naghahanap lang naman talaga ng maganda nilang mapapanood. Ayun. Nag-agree ba kayo sa akin? Pwede naman hindi kayo mag-agree sa akin. Actually, yung first reaction ko dun, may parang edge case kasi na film review trying to do criticism. Na parang, so ang mangyayari din is since kung criticism yung assumption, parang you work with the details, yung facts nung film na available So parang ikukwento na lang din niya. Oo, pero kasi like film criticism, pwede kang mag-discuss ng gender issues, pwede kang mag-discuss ng lipunan, pwede kang mag-discuss ng malalawak na bagay na kumukonekta dun sa pelikula. As opposed to sa film review, since it's catered to an audience na hindi na pa yung pelikula, you can discuss that because they haven't seen it. So you can probably say cinematography is good, acting is good, performance is good. Kasi that somehow connects well to an audience na hindi pa siya napapanood. So parang ano din siya pwede namang maghalo. Like, pero kasi I think, yung film review mas madaling maunawaan. The language itself also is a factor in writing. So parang sa akin kasi nagsisimula ako, malinaw na sa akin na hindi ako magre-review. Hindi ako reviewer. Kasi, parang kasi kung magre-review ako, malilimitahan ako ng maaari kong maisulat. Kasi lagi kong maiisip na okay, hindi pa nila napanood. Therefore, hindi ako magsasabi ng mga ganitong detalye. Pero it flows nga from yung defining yung definition mo na pag-review is it's geared towards someone who hasn't watched a film na ang parang definition mo is yung purpose of the writing. Yung drive talaga. Yung criticism mas dun sa nakapanood, yung review yung hindi pa. Kaya yung yung next, although to be honest, nung nag-start ako, nagbibigay ako ng stars. I don't know kung naabutan nyo pa ako nun. Like, at the end of my review, naglalagay ako. Kasi, I don't know, like, it's cool to do that, di ba? And people sometimes look for that, And it has its function talaga. Like, minsan nga parang nagsusulat na ako na hindi mo alam kung gusto ko ba o hindi. Still, people would ask, nagustuhan mo ba siya? Ako, hindi nga yun yung point. Actually, yung mga recent ko na sulat din parang veer away ako from scores. Kasi parang reductive na siya. Mature ka na dyan? Ganun. Nagdadala na ako! Pero at some point, yun nga, ma-realize mo din siya na parang there's a need for that. Na parang you don't want to be limited to what you can say about a film. Kasi minsan parang hindi ka rin naman naniniwala sa sarili mo, di ba? Like, you feel like what you believe about the film is just you. It's not something that you can share with, you think other people will share, di ba? So parang, may ganong consciousness na, hindi siya for mass readership, mass consumption. Diba? Yun, I agree kasi with yung general idea ng differentiation between review and criticism. Pero ang problem niya is nagmi-mix nga siya, especially kung you're just starting out na mixed pa yung intentions mo. Kasi parang
ganun din ako nag-start. Ito ka Film 10 and 12 sa UP. Nice. Ganyan. So parang nag-enjoy ako na, I get to write about films pero papasukan natin ng post-colonialism, ganyan. Ng So theory. parang... Syempre hindi ko natatanungin si teacher mo, ano? Pero, tama naman. Like, wala naman talagang rules, di ba? Pero at the same time, kasi exposure mo is usually yung reviewers kasi bibigyan na ng stars, ganyan, sasabihin yung cinematography. Pero parang gusto mo rin pasukan ng theory naman. So parang lost ka sa purpose mo, ganyan. And I think naman, again, nagtuturo ako ng theory, like yung sinasabi sa estudyante ko, akala nyo wala kayong alam sa theory, but you're actually like talking about films in a deep way, and that actually is a manifestation of your knowledge of film theory, di ba? If you talk about ideology, if you talk about gender, kahit nag-speak from your personal experiences, that is already an application of theory, di ba? Yeah. And yun nga, naka-embed na yun sa atin. There's already a connotation of if you speak about theory, di ba, there's something boring about you, or like you're too serious, parang, di ba, parang, lighten up, di ba? Na parang, I think this is something that should be changed. Kasi, di ba, that's the problem, may pag-shame kapag you're very serious about, di ba? Pero at the same time, yun nga, it's changing din kasi parang even if yung reviewers na clear sila sa purpose nila na they're about reviewing as in recommending or not a movie, papasukan pa rin nila na, it's about gender politics or something, ganyan. May it's parang conundrum. Hindi ko conundrum ba? Spell conundrum. C-O-N. Dilemma na lang. Dilemma. Double L. Parang, yun nga, the language of criticism is different. From review. Pero, yung doon is, yung question of, I don't know, accessibility. Yes. There's a risk of, you're releasing, criticism into the wild. Pero, like, would your audience be like just fellow academics or? Pero wouldn't it be also prudent na in order to to encourage or to develop the audience, it could also be accessible to people who would only go for reviews? Yes, of course. Sinasabi ko din na parang the language that we choose, diba? How we write, diba? Kung pinipili natin magsulat sa English, dun pa lang nalilimitahan na yung audience natin. Na parang, okay, obviously, it's for people who have studied, na middle class, nakapag-college, let's say. So, sila yung kinakausap natin. The language that we choose already speaks a lot about our craft. So, parang, ako, mali na naman sa akin yun. Kaya ako magsulat ng Tagalog. Actually, nung nasa Lilok pelikula, nagsusulat ako ng, siguro may isa or dalawang review ako mahaba ng Tagalog. Pero, hindi kasi talaga yun yung yung wika ko. Hindi siya yung kaya kong linangin. So, mas sanay ako magsulat sa English. And, yun nga mapapasukan mo na ng class issues na tama lang kasi parang dapat talaga nating harapin yung mga ganong struggles ng film reviewing. Kasi yun nga, ang masasabi ko, kung gusto nating makaabot, tayo yung lumapit kasi tayo yung nasa posisyon na mayroon tayong pribilehiyo, di ba? Kaya ako gusto ko laging may Q&A after a film. Ang format ng class ko ngayon, we watch a film in a class, then we talk about it, then we proceed to the lesson. Kasi feeling ko, mahalaga yung social experience ng panonood Parang, naniniwala ko, sige, manood ka sa laptop, manood ka sa Netflix, mag-isa ka, sa bahay ka, sa sofa. But then again, it's a different experience if you see it socially. Syempre, may mga annoying sa sinihan na kukwentuhan. I mean, part of the experience. May mga weird na nangyayari minsan. Yung mga senior citizen, di ba? Iba din sila. Pero yun, ako, nai-inform ako pag nakakasama ko sila. Syempre, iiwasan ko sila the next time. Pero, alam mo yun, like, I charge it to experience na, okay, ganito yung, hindi yan matutumbasan ng panonood sa bahay. And, yung sinasabi ko kanina, yung pagkukuro-kuro pagtapos manood ng sine, mahalaga yun yung parang masarap makipag-usap, whether na or not nagustuhan mo, hindi naman yun yung point Ang point is nakapag-proseso ka ng pelikula. And yun yung parang tingin ko, kaya mahina yung kultura ng kritika, ng film criticism sa Pilipinas kasi hindi tayo dinevelop para magkaroon ng urgency na magsalita
pagtapos ng pelikula. Kino-consider natin siyang produkto. Na halimbawa, bumili ka ng sabon, ginamit mo, natuwa ka, 'di ba? Ganun lang. Plus 'yun. Pero ito kasi hindi siya, I'd like to think na ang pelikula hindi lang siya produkto, 'di ba? Sining nga siya. Naniniwala tayo sa pagiging sining ng pelikula. Therefore, hindi natin siya dapat kino-consider na merchandise lang. So, mayroong pagpapalalim ng eksperyensya. Gaano man ka pangit or kaganda yung pelikula from our point of view, yun. Additional comment dyan. So, pinag-usapan na natin yung parang blurring of the lines between criticism and review. How about, since parang pumasok ka sa pagturing ng audience sa pelikula bilang produkto, what about yung blurring of lines between film reviewing and film promotion? Kontrobersyal. Parang mahirap question. Nilalagay mo ako sa kaya ng alanganin. Parang ako na may butas. Tapos parang tinutulak ako paunti-unti. Parang magbabalik Shalala pala. Tingin ko naman matalino tayo, sapat na yung ating kaalaman para malaman kung ano ba yung film review o film criticism sa film promotion. Malalaman natin yun. Meron tayong, hindi natin kailangang magbigay ng halimbawa, pero pag nabasa mo siya, alam mo siya Alam mo nga siya. Alam mo siya pagpili ng salita, pagpili nung kung ano ba yung kanyang ina-up sound sa kanyang pagsusulat, kung meron ba siyang effort na talagang palalimin yung teksto. Pero kung nandun lang siya sa mababaw na aspekto ng pelikula, nandun lang siya sa glamour ng artista, let's say, okay, pero walang masama sa film promotion. I benefit from it. Especially, wow, segue. So, para ngayon, nandun na ako sa aspekto na pinopromote ko yung libro. Kasi mahalaga siyang bahagi, proseso nung pagbuo din ng libro Yes. Na kailangan, dahil ang isa sa mga objectives ko ay makaabot ng tao, hindi ako magsasarili. Lalabas ako, magmimita ako ng mga tao. Para mas lumaki yung niya, yung audience niya. Yeah. Ayun, hindi siya masama ang film promotion. Pero yun nga, linawin natin kung ano ba, 'di ba? Ang kinasasama kasi noon ay kung film promotion ka at gusto mong maituring na mas malalim than that. Yun, diba? yung nagpapanggap na something else. Ba't may bigat yung Wink, ganun. sisimula sa titik. Yun. So, first things first. May second thing. Parang what led you to decide to make a book about Philippine cinema? Okay. So, di ba, nakakuha ko ng scholarship 2 years ago para makapag-aral sa UK. So, nag-pursue ako ng graduate studies. Kumuha ako ng MA in Film Studies sa University of Sussex sa Brighton. So, natapos ko na siya. Nakaisang taon ako sa kabutihang palad, nakapagtapos with honors, ganyan. So, ready na ako umuwi. Hinihintay ko na lang yung graduation ko. So, kasi talaga mag-marcha para mapakita sa pamilya ko. Masarap kasi yung ganung pakiramdam at hindi naman yun mauulit pa. So, nung nasa London na ako, nakatira ako sa aking relatives, nagsastruggle ako maghanap ng trabaho. Kasi masyadong magastos yung pamumuhay doon. Syempre, kailangan mo kumain kung gusto mong bumisita ng iba't ibang lugar. So, kailangan may pera ka. So, nung habang naghahanap ako ng trabaho at nadidepress ako, nalulungkot, etc., nagbukas lang ako ng folder sa laptop ko. Kasi dati pa, parang kinukompile ko na yung mga articles from Dilok Pelikula na tingin ko, ay, hindi naman pala ito ganun kapangit in hindsight. So, parang from 2007 hanggang sa isinara ko yung vlog noong 2017. So, yung na-chronicle ng vlog na yun 10 taon. As in, exactong 10 taon. As in, September 2017 from September 2007. Interesting. I mean, hindi ko siya sinadya. Kasi after nung Cinemalaya, September din. So, ayun. So, nung nakita ko yung titles na yun, wala akong ginagawa. Inisa-isa ko siya. Binasa ko siya. Hanggang sa next thing I know, nagka-copy and paste na ako ng mga reviews sa Word document. Tapos sinisinsin ko na siya at napakadami niya. So parang gano'n. So ang proseso is that inuupuan ko siya araw-araw. Tinitingnan ko kung okay, maganda ba to, etc. etc. So yun, hanggang sa umabot na
gusto ko na siyang gawin. Hindi na pwedeng hindi ko to gawin. So by hook or by crook, hahanap ako ng paraan para magkaroon ng libro. So hindi na siya usapin kung ilalabas ko ba yung libro. Usapin na siya kung paano siya magma-materialize sa book. Tapos, nag-float lang siya. So, parang ginagawa ko siya unti-unti. Nag-cringe kasi ako every time I read previous writing. So, imagine mo, diba? Mga sinulat mo like 10 years ago, 12 years ago. Mga diba? 2005 ko na review. Actually, napadaan nga ako. Actually, ang tagal mo na pala nagsusulat. No? So, nung tinignan ko din mga reviews mo ng mga, 2006. Diba? Iba yung personality mo, iba yung paraan mo na pagsusulat, diba? Oo. Estudyante pa ako. Oo. So, parang maganda din yun kasi nakaka-capture niya yung time. So ako yung naging proseso ko sa pag-i-edit, proofread nung material is that inaayos ko yung grammar, syempre importante yun, objective yun. Pero yung boses, hindi ko siya binabago. And medyo may reputasyon kasi ako nung nagsisimula ako na, talagang maalat? or salbahe? Kasi meron akong personality. Yun na lang. So yun, inayos ko siya. Tapos pag uwi ko dito, naka-graduate na ako, etc. Naging committee ako ulit ng Q-Cinema. Upo ako sa feature-length tsaka short film committees. For this year's edition? For this year's edition. So nagbasa ako ng script, etc. etc. Pero noon pa man, pinipitch ko na siya kay Ed Lejano. ng festival director ng Q-Cinema na baka mayong posibilidad na baka sakaling mayong budget na matulungan niyo ako na ma-fund yung libro. So yun, kinukulit ko lang. Tapos nag-pitch ako. Actually nag-pitch ako to them. So after nag-pitch yung mga full-length participants, after them ako na yung nag-pitch. Sa harap nila Ed Lejano, Jade Castro, yung taga Q-Cinema, nag-pitch talaga ako. Tapos yun, okay naman, nakalusot, etc. Hanggang na-approve. So, mayroon silang binigay na amount na apparently, akala ko malaki, apparently hindi pala sapat. So, kailangan ng co-funding. So, yun, nahanap ako, kaibigan ko si Oliver Ortega, tapos si Katrina Stewart Santiago. Yun, Everything's Fine Press. Sila yung nag-release ng Pro Bernal Anti-Bio book, yung Bernal book, I think last year. So yun, nag-usap kami, etc. Nakatulong sila ng malaki para mas ma-refine yung libro, in a sense na ambitious kasi yung libro at the beginning. Nasa 500, 600 pages siya. So parang, meron kasi 12 years So kung iisipin mo kung nagsusulat ako 3 times a week in that in those 12 years. Dami. Diyan, ilan yung articles mo sa... May 700 na siguro plus. Dami. Ako mga nasa 400 lang. Pero yun nga ang dami. Kasi minsan, like, isang article, festival review siya diba, so multiple, ginagawa ko din yan. Oo, kaya nagiging mahaba siya. Tapos yun, dahil mahal ang pag-produce ng libro, totoo yan. Kinailangan siyang ma-cut down. Naiintindihan ko naman. Kaya parang, ang objective ko sana kumita yung libro para magkaroon ng opportunity na makapaglabas pa ng susunod na libro. Kasi tingin ko yung mga hindi na isama dun sa una ay maaaring mailagay. Ayan. Sobrang sabaw na tanong. Kung magkaroon ka ng pangalawang libro, ano yung title? Break It To Me Gently. Hindi na ba alam niyo yung kanta na Break It To Me Gently ni Angela Bofill? Nakaka-intriga nga. Bakit yun ang title? May dalawang storya kasi yan. So, Break It To Me Gently, syempre nabanggit mo na si Angela Bofill. So, pop culture buff ako, pop culture horror. So, mahilig ako sa mga kantayan ng childhood ko. So, staple yan ng ng childhood radio tsaka ng pop culture. So, I really like the song. I like her voice, fragility and all. Tapos, eventually nalaman ko, may iba pa palang kanta na Break It To Me Gently ang title. Brenda Lee, which is much earlier than Angela Bofill, and Aretha Franklin in the late 80s. So yun yung isang story. So I really like the song. I like the title as well. So gusto ko siyang gamitin. And I like how it sounds. Yun nga, you break it to someone dyan. So, which leads me to the second story, which is when I was starting out, I was approached by someone, and I think he was one of the first people to comment on my writing. So parang sabi niya, you have a way in your writing how you string
words as though you're breaking it to people gently. Yun. Although Superhero origin story. although perhaps you're not. So parang may ganun topic. Parang iniisip ko kung sarcastic ba siya or anything. Backwards shade. Yun. Oo. But then again, yun, napaisip ako, yun yung gusto kong parang doble cara. Na parang, am I really breaking it to people gently? Or am I just being harsh actually? So parang yun, yung dalawa. Tapos, so yung tanong mo dyan, yung second book, yung nasa isip ko na ngayon, pamagat niya, This Time I'll Be Sweeter. So, kanta rin ni Angela Bofill. So, kung matuloy siya. So, yun, I guess it's something that you can connect also with film criticism, di ba? I'll be sweeter. Pero, parang catch is, I won't. Diba? Parang gano'n naman yung catch. Parang gano'n yung catch and break it to me gently. Grabe. Yung tawa nyo ba ay parang laet? Hindi, ganito lang talaga kami tumawa. Natutuwa kami, or not. Diba? Parang ako yung nag-plant nung ganung scene. Kung si Princess nandito, nako. Diba? Princess, nasan ka na? Pag-uusapan natin yung Elise. Kung saan spectator kami lahat. Panunod na lang kami. May question Kailangan natin ako. ng female critic. Sige, Yeah. Jim. Pasensya na, dami kong tanong. Wala. For you ba, kunyari, kakilala mo or kaibigan mo yung director, nakaka-apekto ba yun sa gagawin mong film criticism? Sino? Ha? May dagdag ka ba doon? Hindi, wala. Wala. Syempre kung yes or no question, yes. So, yes. Kaya ganun din katalim yung mga yung pagsulat ko nung nagsisimula ako kasi wala pa naman akong kaibigan sa pelikula. I mean, for example, nakikita ko na naman sa mata mo na ang tinutukoy mo si Antoinette Hadane. Hindi ako yan. Like si Antoinette kasi batchmate ko talaga siya nung college na. So magkakilala na kami bago pa man ako nagsimula magsulat. And ayun, totoo na mahirap. Like halimbawa, fan ako ng mga films na isang tao. Magsasabi sana ako na isang tao. Na isang Tapos, tao? eventually, naging kaibigan ko siya. Kasi nga, di ba, sasuportahan ko yung pelikula. Tapos, gumawa siya ng pelikula na hindi ko nagustuhan. So, parang, nung early years ko, ganun ako katapang na kahit magkaibigan tayo, I will say negative things about you. Pero ngayon, parang mas mahirap na siya. Like, ngayong 30s na ako, nasa academe na ako. May certain, nagbago ka na rin bilang tao. So, nag-iiba na rin yung priorities mo. So, halimbawa ako, kung hindi ako nagandahan sa pelikula ng kaibigan ko, sasabihin ko na lang personally. Pero again, naiintindihan ko yung sinasabi ng ibang tao na ba't hindi mo magawa sa kaibigan mo yung ginagawa mo sa ibang tao na hindi mo kaibigan, na hindi mo yung nagustuhan yung pelikula. Pero kasi yun yung perks ng pagiging kaibigan. Yun nga eh. I mean, guys, I'm sorry. Hindi ko siya kaibigan. Therefore, I think, yun, mayroon akong kakayahang masabi. Pero kung kaibigan kita, mayroon akong pamamaraan para masabi sa'yo na hindi mo nagustuhan. Hindi ko nagustuhan yung pelikula mo. So yun, I think reasonable naman yun. I mean, may logic pa rin. Lahat naman kasi ng panonood ay may biases. Lahat naman tayo may biases. Na parang feeling ko, nagagamit yung ganung logic to crucify the film critic. Well, in fact, diba? I mean, hindi naman dapat. May naalala ko kasi noong 2016 sa Q Cinema, parang Napaka-specific ng yung sorry. Hindi kasi yung worldwide criticism na alala ko, matenda ko noon. So, nandun ako, di ba? Nandun ka. So ngayon, ang tanong ko, kasi you mentioned na may style ka in writing and then parang it took you time to write. Sinabi ko ba yan? Time. So, ito regarding sa book mo, ganun din ba yung way na style mo? Oo. Kasi yung laman ng libro ay selected writings from Lilok Pelikula. So somehow, talagang pinili ko yung mga sulatin ko sa Lilok na that could best represent my voice and the time as well. Kasi yung era na pinanggalingan ko, mid-2000s onwards, dun yung boom nung independent cinema. Start with like digital cinema yan eh. Like yung mga Chris Pablo, pagdadalaga ni Maximo Oliveros. So doon na rin nagsimula yung film festivals. So Cinemalaya 2005, Cinema One Origins 2005. So I'm really speaking from my time.
And very active akong moviegoer. Like talagang, yun nga pag mas bata ka, mas konti ang responsibilidad. Kaya parang may kakayahan kang lumipad from BGC, di ba? Makati, go. Tapos yun, yung mahalaga kasi sa akin yung boses. Mahalaga yung naririnig ko yung boses ng writer pag binabasa ko yung susulat. And I'd like to think na kapag binabasa ko ng tao, may boses na lumalabas. Ano pala, no? Technology. Pop-up pala. Pag binuksan mo, kakanta yung card. Hindi, yun, mayroong boses. And yung boses na yun yung dinevelop ko over time. At hinanap ko siya, matagal, nawawala pala siya. Hinanap ko yung boses na yun, nagsisimula ako, tapos nung nahanap ko siya, winitel ko siya. Like talagang pinulido ko, kaya mahirap sa akin magsulat eh. Like, hindi ko kaya yung ginagawa, halimbawa ni Philbert D. at saka ni Ogs Cruz na kapag nakapanood ng pelikula, kaya ko magsulat overnight. Hindi talaga. As in, sinubukan ko na yan. Nagsulat ako, for example, isang beses sa Click the City na kailangan in 2 days. Naiano ko, pero oh my God, talaga, magkakasakit talaga ako. Oo. Tay. Paano ba magsabi ng tay? Tay talaga. Hindi ito yung method para sa akin. Kaya kung mapapansin niyo yun, never naman ako na-associate with a very specific publication. Yeah. So nagsusulat ako for CNN pero very randomly. So hindi ko kaya magsulat consistently. And like sinasabi sa akin, somehow it's to my disadvantage din. Pero kasi parang yun nga tingin ko nasanay kasi tayo na gusto natin ng mga madali ang bagay. Yung parang kailangan may ganong function. Gusto natin ng content. Oo. May pinapatamaan si Ano yan? May mga bagay kasi na hindi minamadali. Parang pelikula, magkakakonekta yan eh. Kaya yung mga grant-giving festivals, gusto nila may pelikula na in 6 months. Although realistically, di ba, mahirap makagawa ng pelikula in 6 months. Hindi lahat ng tao kayang gumawa ng pelikula. Yeah. At kung may output man, iba talaga yung lalabas na output kaysa sa pinagtrabahuhan mo siya for like 2 years. Totoo. And makikita mo yun technically sa sound, sa visual, sa color grading. And yun nga kung lalaliman mo pa, kapag talagang hinayaan mo lang siyang, hindi mo lang pakialaman, di ba? Like, sit still mo lang yung material. Yung oras, pati siya na nagko-contribute para gumanda yung pelikula. And ganun din yung writing na tingin ko, ako kasi mas ang laki ng premium na binibigay ko sa revisions, reading, etc. So, I edit as much as I write. So, habang nagsusulat ako, nag-edit na ako. So, yun na yung function ko na hindi ko na siya maiwasan. Kaya mahirap kasi parang sobrang piling-pili yung salita na ginagamit ko. Hindi ko pwedeng isulat kung ano man yung nasa isip ko. Kasi careless ako Like, when I speak, I'm careless. And somehow, I kind of know the circumstances of things na carelessly ko sinabi. So, yung proseso, matagal for me. At nung una naiinggit nga ako but hindi ko kayang magsulat ng mabilis. Pero along the way natanggap ko na hindi natin dapat parang hindi natin dapat i-hit yung sarili natin na parang may mga taong mababagal lang talaga at isa ako doon. And kung titingnan niyo nga yung libro, 12 years siya. 12 years in the making in the sense at hindi yun ganun kabilis na odds. Another question, do you think ba may progress yung film criticism? Kasi diba, iba yung style during the 80s, diba, na 90s, the 2000s, kasi like Noel Vera, iba yung style, Joel David, ganyan, and then kayo na. Do you think ba, with the emergence ngayon, diba, social media, mabilis na lang mag-post, diba, ng review. Ano na yung nakikita yung difference? Tsaka additionally, review o criticism? Both? Oo nga. Either or. Kasi halimbawa, Nestor Torre writes reviews before, pero Nestor Torre. minsan parang nilalagay niya, schedule na lang ng diba? Pelikula. Sige dyan. Additionally, parang may napaperceive ka bang like
perception or attitudes ng older generation of film writers and critics sa mga baguhan, yung mga nagbablog lang. Ito na naman yung mga Hindi manhole nasusulat na nilalagay mo eh. Nilalagay mo na Tagalagay ako ng butas. nilalagay mo yung manhole sa discussion para mahulog ako. Tapos ingat na ingat ako para hindi ako mahulog. It's a trap. It's a trap. Kakasabi ko lang. Obviously may difference kasi katulad lang din yan ng pelikula eh. Nagbabago yung pelikula kalinsabay ng technology. Yeah. 'Di ba? So yung pamamaraan ng pagkukwento, pamamaraan ng pagsusulat, laging kaakibat nung kung ano ba yung popular na paraan ng pagsusulat ng panahon na yun. So syempre, nung panahon dati, popular ang print, 'di ba? So diaryo, magazine, so doon napapublish. And siguro nabanggit ko doon sa introduction ng libro na parang part ako ng henerasyon, bahagi ako ng henerasyon na nag-tread doon sa digital revolution. So hindi ako exactly part ng, yung bahagi, may isa akong paa na galing pa rin sa traditional na print. So, nagkaroon ako ng opportunity ma-publish sa print, sa Philippine Star, sa Rogue, sa Uno, sa Esquire, etc. Pero, in the latter years, nandun na talaga yung online, Pumasok na talaga. Pumasok na talaga yung online culture at hindi mo siya mapipigilan. Sabi nga ng mga pabebe girls. Totoo yan. So, talagang ayun. So, sumabay ako doon. Kasi pakiramdam ko, mas millennial naman ako kaysa mas traditional. So, at naging madali yun for me. Kasi nga nagsimula ako mag-vlog. Pamilyar ako sa lengguwahe, sa wika ng vlogging. Hindi bago sa akin yung Twitter, yung memes, etc. Pero, meron pa rin akong parang pagse-sentimentalize ng mga analog na bagay. Tipong gusto kong manood ng pelikula sa big screen, nakikip ako ng movie tickets, ganyan. So parang ako, nung kolehiyo, nagbabasa ako ng mga sinusulat ng Manunuri. Yung Korean anthology na pagkamahal-mahal sa CCP, di ba? 30,000, hindi natin mabili, hindi natin ma-afford. And it says a lot about film criticism na hindi maabot, di ba? Bukod sa libro, maaaring yung paraan ng pagsusulat, hindi maabot. Kasi very academic kanilang background. Accessibility talaga eh. Oo. And yung dalawang critics group, for example, YCC at saka OIAN, mostly, all of them came from the academy. And sila yung tinuturing talaga na respected film critics. Kasi sila yung may boses, di ba, from academia. Which makes me think na parang ang path ba ng pagiging film critic ay dapat manggaling sa akademya. Paano kung mayroon kang interest sa field na yon pero hindi ka bahagi ng akademya? Yeah, walang formal training. Does it mean ang boses mo ba ay hindi karapat-dapat? Diba? Hindi ka ba karapat-dapat maging film critic? So, nandun ako sa ganong pagninilay-nilay noon na parang, nagtuturo na ako ngayon sa UP. So, parang, yun. So, nilalabas ko lang yung mga cards. So, parang bago pa man ako magturo, ganun na yung pag-iisip ko na parang, bago ba, kasi kami nila Ogs, nila Philbert, nila Dodo, nagsastruggle din kami for validity, to be honest. Like, hindi naman kami parang, alam mo yun, hindi naman kami parang, everyone thinks we're film critics. Kasi, kami nga, nakikringe kami pag tinatawag kami film critic. Kasi we've always had this notion of film critics as, negative, something negative, di ba? Namumuna, naninira, ganyan, di ba? Hindi kayo constructive, puro lang kayo lait, etc. Well, in fact, that very culture, di ba, it was very unhealthy, di ba? It's not really making our own national cinema grow and progress. Yeah. So, yun. So, parang ako, nagbabago talaga siya. Like, ngayon, wala na nagbabasa ng print. Mayroong nagbabasa. Pero, alam mo yun, yung paramihan ng pagbabasa ay nagaganap online. Diba? Susulat. So, kung halimbawa kayo, di ba, karamihan ng inyong platforms online na din, di ba? Frustration ko noon, bakit wala tayong regular column sa newspapers, wala tayong film magazine. So yung nung mga mid-2000s, may mga ganun na akong pag-iisip na parang bakit wala tayong film magazine? Like
ibang bansa meron. Kahit gaano ka-indie, kahit gaano ka-liit, di ba, meron pa rin. Pero sa atin, ganun kahirap na hindi siya talaga nagsusurvive. Kasi people are not willing to pay for it, di ba? May ganung economic issues din na ang hirap. Ito ang pagpapromote ng libro, naiintindihan ko na parang, di ba, kailangan natin kumain, kailangan natin magbayad ng bills, di ba? Maslow's hierarchy of needs. Oo, needs talaga. Pero kaya nga kailangan mong kumbinsihin ng tao tungkol sa kahalagahan ng ginagawa mo. And ako, I'm very much willing to talk about it. Like, whenever someone invites me to moderate a screening, a film I like, a film I didn't like, I'd be happy to, because it's not about, whether you like the film or not, di ba? It's about the discourse, elicited by the film. By the film. Ayan. Parang corollary to that, punta tayo sa ni Tristan. Sa question ni Tristan sa'yo. May question si Tristan. Student ko si Tristan, last semester. Tristan, magaling ba siya estudyante? Ay, nako. Ano lang, off the record. Showbiz. Ayan, ang tanong niya is, anong sentiments mo on the quality of Filipino films today and the echo chambers of approval that we have in place? Okay. Kasi, di ba, may sinabi ka about films na pag wala kang lait, wala kang puna, parang puro praise ka lang to a film, hindi na elevate ang state ng Philippine cinema. So, anong opinion mo about yung state niya ngayon na tipong, if there's a film na may isang taong nag-hype, parang everyone is gathered around it, as walang pwedeng, parang may feeling na walang pwedeng pumunta dun sa pelikulang yan. Dahil may chuma-champion sa kanyang one or two people. Mayroon ka bang pelikulang nasa iyo? Wala! Pwede mo pangalan. Secret. Hindi, Tingin wala. ko kasi myth yun. Kumbaga parang nakapag-develop tayo ng samot-saring mga mito sa panonood ng pelikula, sa pagkonsumo ng pelikula, na parang pakiramdam natin kapag may mga tao nagsasabi ng opinion, malalakas na tao, mga taong may eksperyensya na hindi natin maaaring banggain. Well, in fact, bakit hindi? Diba? Yun na rin yung dapat na tanong na parang ako, ang problem kasi doon, sasabihin, contrarian ka, ba different ka, etc. Pero it shouldn't matter. If you're sincere about your opinion, if you're sincere about what you felt after watching the film, make your voice be heard. Isang likes man yan, 2 likes man yan, you make it a point na nasa pareho kayong playing field nasa pareho kayong online. I mean, if someone sees that and actually agrees with you, and that person, wala lang siyang kumpiyansa sa sarili para sabihin yung opinion niya, at ikaw, nasabi mo yun, napakahalaga nung step forward Kasi you let that sentiment, grow and move forward and come out. And napakahalaga ng differences in opinion. Kumbaga parang yung mali yung pagkikreate ng monolithic na view ng pelikula. So kahit sabihin mo ng Maynila sa mga kuko ng liwanag, tinuturing na masterpiece, greatest Filipino film ever made, not everyone will think that way. And that's fine. Yeah. Diba? I mean, hindi siya mali. Ang mali ay yung pagtingin natin na isang boses lang yung dapat pakinggan. Diba? Yun. Yun nga na tipong parang unassailable yung isang dahil it's classic or it's revered or batikan yung gumawa. Mahalaga na questionin natin lagi, maski yung mga lumang pelikula. Totoo. Lalo na sa climate ngayon ng di ba? Everyone's very conscious about, gender representations, etc. At tama yun. It's about time that we actually reassess the films that we used to like. Yeah. Di ba? Kasi yan nilagay sa pedestal yung mga pelikula yan ng mga tao na may kapangyarihan. Yeah. And dapat suriin natin kung paano yan nailagay doon. And obviously, may agenda, may preferences, etc. Hindi natin sinasabi na mali, pero maaari nating questionin, maaari nating, di ba? Di ba? Yung thing din doon, I guess with certain films recently, hindi ko na napapanahalan. Ayaw mong gift na mga gender. How safe naman this podcast? I don't belong. Si tsaka si Ed. Na tipong may mga films na may mga, yung mga messaging nila or yung parang yung themes nila Alin to? are still not very Ano to? yung isa yung tatlo sila, yung isa yung yan.
Very recent. Very recent. Na tipong Ayan, sobrang old-fashioned yung values. Na tipong bakit tinatangkilik pa ito ng tao na 2019 na. Tatlo sila. Parang nag-gets ko na. Yan yung Ayan. dapat, ayun, John, yan yung dapat nating i-develop din na hindi masama maging tapat sa ating opinion. So parang i-develop din natin na we can actually talk openly about films na hindi natin iisipin na when we say negative things about that film, it's not an attack on the person. You're actually helping in a sense that you're talking about the film and you paid for the film. Yeah. Yun yung frustration ko dati na parang ako, I'm being, like, ang sama mo naman, sobrang below the belt naman yung sinabi mo. And totoo naman. Pero ako, I paid for the film. It's my freedom and right to say something about it. So kung yun nga, doon na papasok yung film promotion. So kung libre ko yun napanood, iba ng dynamics yun, syempre. So kung binigyan ako ng passes, etc. Ibang format. Okay, hindi ko sinasabing mali yun. Pero iba yung consumption na pinagdaanan ng panonood ng pelikula. So the more nga na nagbayad ka, the more na dapat ikaw ay magkaroon ng lakas ng loob na magsabi ng mas tapat na. Kasi may mga pelikula dyan, dami-daming kinita. Tapos parang, pagtingnan mo yung plot, parang, ano ba to? Hindi, saka yung may nagko-comment pag gumawa ka ng sarili mong pelikula. Ayun? Ano masasabi mo doon, Chard? Ay, hindi ko alam yung issue na eh. Pero kunyari, may kiniticize kang pelikula, tapos sabi nung filmmaker, kung ikaw kaya gumawa ng sarili mong pelikula. Ay, napakaluma na niyang na yan. Argumento. Parang panahon pa ni Kopong, ganyan na yung yung parang sinasabi sa film critic. Yung sinasabi nga ni Pauline Kael, isang kritiko na American nung 70s and 80s na parang you don't have to lay an egg to know if it tastes good, 'di ba? Yeah. Which I mean it's maraming butas yung argumento na yun. Pero ako persuade ako na parang yun nga, 'di ba? I mean, pag ikaw ba nagandahan ka sa isang pop music, kailangan mo bang makapag-compose at Hindi ka naman musician. Hindi ka naman musician. Na parang ako fallacious yun. Oo nga eh. Yeah. Na parang you're trying to find ways to dismantle the critic, not the criticism. Diba? Yeah. Which for me is, ako madali ko nakikita yun eh. Nawala ako ng 2 taon, so hindi ako masyadong nakakapanood ng mga current films. So pag uwi ko, I tried my best to see some films. So nakanood ako ng Signal Rock, Pangarap Kong Hold Up, etc. Billy and Emma. Yun, umeffort ako. Natutuwa naman ako. Yun yung nangyari sa akin personally siguro dun sa journey ko bilang film critic over the past 12 years. Na hindi na ako tumitingin masyado or hindi ko lang nakikita na ang function lang ng pelikula ay aesthetics. So, na parang maganda or pangit, nakikita ko pa rin naman. Pero parang may mga levels na ako ng pagtingin sa pelikula na outside aesthetics. Kaya parang minsan kung tatanungin ako kung nagustuhan ko, napakahirap sagutin. Kasi parang, could you be more specific? Kasi parang, in terms of, may mga pelikula na gusto ko, pero problematic ang kanyang representations. May yung pag-represent sa mahihirap. Itago natin yung pelikulang yun. How it portrays poor people in that film. So, maaaring technically, siya, sufficient, pero problematic siya sa ideology. So, yun, parang, yun din yung changes for me, na parang nung nagsisimula ako, more of personal. Gusto ko tong film na to kasi tinamaan ako. Tapos i-articulate ko lang. Na hindi siya mali, mali. Pero kailangan mo talaga magsimula somewhere eh. Yung relatable school of criticism. Oo. Pero kasi ang labanan kasi dyan yung paraan ng pagsusulat eh. Kasi kailangan mong matuto paano magsulat. May mga writers na may magagandang ideas, may mga magagandang arguments, pero kapag nailapat sa writing process, I don't think nakakatawid yung kagandahan ng mga ideas na yun. Kaya tingin ko, responsibilidad din ng isang kritiko, ng writer, na i-hone yung craft niya. Matuto ng sana wala tamaan. Matuto ng basic grammar, basic syntax. Yun part yun ng proseso. Part yun ng pagpapayabong ng iyong craft na hindi dapat yun tinitake for granted. Yung criticism as an art in itself. Yeah.
yun nga yung champion ko dati na criticism is literature. Yeah. Na yun, panitigan siya. Hindi siya sa labas ng panitigan. Parang sulat-sulat lang, hindi lang siya sulat-sulat. So yun, punta tayo sa question ni Princess. Yan. Hi, Princess! Princess, ha? Yun. So, have you had any restrictions imposed either by yourself or by others in choosing which films you critique? Let's say, kunyari, nung nagsusulat ka pa sa Lilok, parang, paano mo, I guess, can you curate or something like that? Paano pinipili yung papanoorin mong pelikula? And beyond that, parang pipiliin kung ano yung susulatan mo kasi nga given yung writing process mo. yeah, given na very exhaustive ba yung writing process mo. Parang, how did you impose restrictions upon yourself or did you, parang, paano ka namimili kung ano papanoorin mo? Yun, lagi naman yung magsisimula sa emosyon na personal. So, kumbaga, kung na-move ako ng pelikula, kung napangitan ako sa pelikula, laging magkakaroon ng motivation para maisulat siya. So, yun, pag na-move ako enough to write about it, isusulat ko siya. Pero iba na yung dynamics kapag film festivals, di ba? Like 4 na pelikula, isang araw yung papanoorin mo. So hindi talaga siya hindi ka talaga makakapagsulat ng full-length reviews during film festival season. I don't know, John, how you do it. But ako hindi ko siya kaya. Kaya mas naging capsule yung reviews ko noon, di ba? Yeah. So parang maiiksi lang pero sinusubukan kong magkaroon pa rin ng personalidad kahit gaano man kaikli. Oo. So yun, yung sa festivals tinatry ko i-cover lahat. Pero kapag imposible, yung mga yung mga pelikula lang talaga na nakatawid sa akin. May panahon kasi na hindi pa ako aware sa kakayahan ko para makapag-convince ng tao para makapanood ng pelikula. So, medyo wala talaga akong pakialam. Na parang alam niyo yung meme nung Simpsons na she's already dead. So, kahit na yung pelikula, tatapakan ko pa siya. So, parang gano'n. May gano'n akong parang, parang siya di ba? Sisinungaling ba ako? So, may gano'n ako talagang ugali. So, sunod dun sa 2007 to 2017 mo na period of writing. Anong film ang nag-stand out sa'yo na talagang pangit? Ay, ang hirap. Ayan na naman tayo sa mga manual. Ang hirap, Susunod. Kasi maraming choices. Oo. Hindi ko alam anong pipiliin ko. kahit bottom 3, gano'n. Kasi sa tanong na yan, kailangan pa nating i-define ko ano yung pangit. Para sa'yo, ano ang Grabe, responsibilidad ko pa. aesthetically? The views and opinions of the ano ulit yung yung parameters mo? during your time writing for Lilok. So 2007 to 2017. Yeah. Oh my God. So, I guess hindi na natin sama yung 2018 to 2019 kasi baka tahin tayo. Kuyugin tayo. Ikaw ba dyan? Ako? Ito, may masasagot ako yan. 2015 film ito. I watched it at 50 Film Festival ng NCCA. It was a director's cut of a film called Ligaw, starring, I forgot her name Okay. Sobrang Ligaw yung pamagat. Ligaw yung pamagat. It's a faith-based film na literal na deus ex machina. Tapos lumabas si God, kinausap niya yung main character kasi sobrang nagdudusa yung babae. Tapos yung ending niya, the ending is like 30 minutes long na hindi siya matapos-tapos. Yun. Tapos yun yung in all of my 15 years nagsusulat for Press and Confusion, yun lang yung winokoutan kong pelikula. Yung second na medyo malapit-lapit doon, yung tanong mo pala para sa'yo. Sinagot. Binalik mo, China, dineflect mo eh. Wala ko ng oras. Ano yung second film? Yung second film, may mga films kasi na yung tipong magagalit ka talaga dun sa pelikula. Parang for what it stands for. Naramdaman ko yun in full force last year with 3 films. Okay. Tingnan nyo lang sa vlog ko yung worst films doon, except yung kay Mystica, magandang kay Mystica. Yung isa doon, bumenta. Bumenta yung isa doon top grosser yun Pero the other two, ano yun? Wala ako dito last year. Anong festival? Hindi siya festival. Hindi siya festival. Pero kumita siya. Kumita siya Big studio. ng malaki-laki. Love Team. Love. Yes.
Highest grossing film? Hindi na. Kasi Hello Love Goodbye na highest. Hindi. Okay nga yung Hello Love. Hindi, yung tinutukoy mo. Yung tinutukoy ko. Okay, hindi mo nagustuhan yun. Hindi ko nagustuhan yun kasi... Hindi ko pa yun napanood. Wag na, Chard. Pero curious ako. Kasi fan ako ng Love Team na yun. Yeah, well... There's something about it na... Parang it rubbed me the wrong way talaga eh. Na in terms yung pagturing niya dun sa female character. Na tipang alinsunod siya dun sa whim nung lalaki porket nagpapakute lang siya. Okay. Ay, talagang sinakripisyo niya yung career/buhay niya for that guy. Kahit na yung guy na yun ay logically, hindi pa rin, parang sobrang surface level ng repentance niya to what he did to her. Babaeng director. Mga pasabog tayo. Basta yun na lang, alam nyo na yun, guys, listeners. Paano ba? Paano? Hindi po siya kung paano siya nawala. Hindi. Hindi ba Yan. Nahuli ka sa manhole. DJ naman, parang feeling ko may share din. DJ. Wala. Yung question na yan. Yung talagang... Marami naman kasi ako hindi nakapanood. Kailan lang ba ako nanood? Last 5 years lang siguro. For sure, meron kang, munti ka na mag-walk out. Mabait ako eh. Hindi ako nag-walk out kahit... Kasi nagbayad ka eh. Oo nga. Sayang. Ikaw, Jim. Isa. Kasi yung Forgive Me, di ba? Alam mo yan, magkasama tayo, kamunting ako ng walkoutan. Yung, yun nga, Come on Irene. Kasi, di ba, hindi ko kasi gusto kanino yun? It's a Japanese film. Okay. Yung Igasai ba to? Hindi. Cinemalaya. No, Q-Cinema siya. Q-Cinema siya. Okay. So, tawag dito, hindi ko kasi gusto yung depiction ng women dun sa film. Oo, parang sobrang unlikable nung male character doon. Even yung lead character na male kasi. Pero parang nilalampshade niya kasi na parang there's this dynamic between, it's because there's this Japanese guy and this yung Filipino wife niya. Na tipong may dynamic doon na parang nilalampshade niya yung power imbalance between that Japanese guy na kinuha niya yung Filipina bride niya for for his own doon sa babae na tipong gusto lang mabuti yung buhay, ganun. Parang sincere yung ng babae. Pero yun nga, sobrang parang inanggulo ng pelikula yung male character na yun in such a negative light. Na tipong kasi like for the first half of the film, parang it's just like your normal medyo weird rom-com. Tapos biglang binaliktad niya yun. Okay. To show kung gaanong kamali tong system na to. So yun yung interpretation ko sa kanya. Pero yun nga, it might not sit well with kasi people. Magkatabi tayo. Parang sobrang whiplash kasi yung talagang, yung tone niya. Maski yung katabi ko na isa na hindi ko kilala, nagtitingin na kami because what's happening to the film? Jim, kala mo hindi ko napansin. Local. Sorry naman, sorry. Hindi, dagdagan mo. Parang mas exciting. Yung Jesusa. Kamuntikan kong walk out. Kanina yung Jesusa? Sino ang director nun? Last year lang ba yan? No, this year lang. Sinag Maynila yun. Okay. Kasi para siyang another film that came out in Cinemalaya recently about this. Yan ang legacy ng Cinemalaya. Totoo. Like, isa siyang industriya na nagpo-produce talaga ng mga pelikula magkakamukha na. So, parang naging taliwas na siya doon sa kanyang original spirit. Diba? Na parang initially, diba, against mainstream studios. Hindi man against, pero diba, it's something alternative. It became its own micro-industry eh. Yes. Kasi going back to Jesusa, wala kasi siyang redeeming value, diba? Talagang, inapakan masyado yung lead character. Yun ang suffering from beginning to end. Miserabilist film. Si Sylvia Sanchez. Si Miss Sylvia Sanchez. Kaya talagang, shucks, pinaparod ko to. Gusto ko nang walk, pero tinaga. It shares similarities with another film nga. Strong female lead, strong female performance, suffering
from beginning to end. And maganda yan na nagiging conscious na about representations, babae. Kasi parang pakiramdam ko dati very passive ang mga tao about that. At dahil nag-usap kayo, nakapaglista ako, di ba? Ayun. Kasi kailangan ko lang talaga ng time para mag-isip. So, laging problematic sa akin yung mga female characters ng Star Cinema movies. So, parang vocal naman ako about that ever since. So, parang halimbawa, The Mistress, In the Name of Love, Just the Three of Us. So parang ako, pag napapanood ko, kasi maraming babae sa team ng Star Cinema. Like, di ba? So parang somehow may expectations ka na na mas mataas ang antas ng pangunawa ng experience. Pero yun, nakakalungkot kasi parang sila pa yung nagpapababa, di ba, nung character. I'm sure naalala mo to dyan, Cinemalaya, ang guro kong di marunong magbasa. Ay, oo. Oh my God. Grabe yun. Yun yung film na gets ko na pangit siya. I mean, wala naman akong pakialam kung alam mo yun, hindi siya ganun ka-skilled na filmmaker. Pero kasi yung mga ideologies din niya, mali-mali yung mga bata na pinapahawak ng baril. Yung baril. May, bazooka ba yun? May bazooka, binazuka yung yung mayor. Sobrang dangerous. Na parang nakakatawa kasi nagpapalakpakan yun. Alam mo naman nagpapalakpakan out of spite. Out of Nandun ako sa gala nun eh. So parang hindi ko ma-forgive yung pelikulang yun. At naisulat ko siya dun sa libro. Na-review ko yun sa Lilok tapos sinama ko sa libro. Tapos, yun nga siguro mas maging specific na tayo, no? So nung nanood ako ng Cinemalaya this year, I'm sure hindi ko alam kung nabasa niyo naman sa tweet. So, yung Pandango sa Hukay tsaka Iska. Yung dalawang yun, lalo yung Pandango, my God, yung second half na. Sobrang yun napanood ko kasi yun sa tanghalang Huseng Batute. Kasi alam niyo naman yung Batute, yung nakaupo ka sa gilid, tas masikip, etc. Tapos, ang daming tao. So, full house siya. Wawat sa point na gusto ko na lumabas. Pero kasi, trapped ako. So, parang, na-trigger yung anxiety, yung nagka-panic. Pandango ito? Pandango to. Tapos yung katabi ko, pinapalakpakan niya si Isa Calzano. Ang galing-galing ni Isa. Sobrang verbal niya nung appreciation. So parang nakaka-add siya doon sa anxiety ko. Tapos yun lang, yung depiction ng rape, obviously. Tapos yung mga touches of humor, yun talagang may deliberate attempts na mapatawa ka. Kasi di ba pinagsayaw pa siya ng Pandango bago siya raped? And that scene, people were laughing in the audience. And that's not their fault. Because the film set them up to laugh at her character. So yun, malinaw yun for me na filmmaker yun filmmaking yun. Na may problematic about it. Na sasabihin, maaaring argument na babae yung director, pero lalaki yung writer. Totoo, lalaki. So somehow maaaring ding tingnan kung paano ba nabuo yung pelikula, kung kaninong lente tinitingnan. Tapos, magkasunod ko kasi napanood yung Iska, tsaka yung Pandango. So, double feature of ito na ba yung pag-uwi ko? Ito ang pagsalubong. So, yung Iska, obviously may rape scene din, no? Na parang medyo hindi naman sineryoso din ng pelikula kasi nga part siya marahil ng realidad ng character ni Ruby Ruiz. Pero yung shaky camera aesthetic din ng pelikula, problematic yun for me yung hanggang sa dulo. Huwag na lang natin i-spoil, pero yung pag-reveal ng isang eksena, parang yun, filmmaking yun for me Maagi yun ng pag-i-inform kung ano ba yung worldview ng filmmaker. Yun nga, I mean, I agree. Dagdagan mo. Baka ban mo. Yun, yung Pandango sa Hukay talaga. My gosh, nung pinanood ko yun, I mean, nung nag-podcast tayo talaga. Sobrang, my God, as in, yung napakinggan nyo sa podcast, hindi yun yung kabuuan ng sinabi ko sa pelikula. Edited yun. Kasi dami ko sinabing mga words. Masamang mga words tungkol doon. Yung sa Iska, well, oo nga naman. Lalo na yung scene kasi nung first kong panood sa kanya, I mean, hindi pa yung mas nag-register sa akin yung sige, nagdurusa to. This is marginal. Kinumpare ko siya kasi with Jesusa, which is very similar to it. So, Suffering of a Woman again. Suffering of a Woman.
Si Jesus All levels. all levels. Sa Jesusa, malala yun kasi sa huli, spoil ko na yung ending, nasunog siya. Oh my God. Nasunog siya habang nagda-drugs, tama ba? Accident. Relapse eh, diba? Nag-relapse siya sa drugs, pumunta siya sa abandoned building habang nagda-drugs siya. Na-rehab siya. Pero nag-relapse siya. Dahil wala siyang support system. Tapos pumunta siya sa isang abandoned house para mag-drugs. At Paano nasunog siya yung nasunog? Aksidente? Parang may kandila kasing may ginagamit. kandilang ginagamit for Tapos dumikit sa katawan niya, nasunog. Hindi, nasunog yung buong building. Yung buong building. yung buong building. So, wala lang. Yung parang meme na yung asong nasusunog. Yung parang ganun. Kaya ako talaga, gusto ko siyang walkout. So, yun. At the very least, yung first, ano ko ng iska, at least, Na-prepare ka. oo. Na-prepare ka. I mean, it's trying to say something naman about yung mga ganito, may systemic. Yung yan. scene sa UP na ano. Sobrang, alam mo, Gusto mo ba yan? Nag-usapan namin ng Pinag-usapan namin yun, Ano gusto sabihin ito? nag-fixate ako doon for how many days eh. Tinatry kong intindihin, parang ano ba ang gustong ipasabi Ano yung dito? naging conclusion mo? Meron silang intention man, yung paglabas niya, yung pag-read ng audience sa kanya, hindi magiging mabuti. Hindi rin malinaw. Ang Rob sa akin nun, ito, napaka, detached ng mga aktivista Oo. sa kondisyon ng mga totoong naghihirap. Yun yung dating sa akin, kasi Yun. yung the way it was framed, the way it was shot, di ba, nag-long shot pa siya, di ba? Yeah. Nakita mo si Iska sa gitna, I mean, to emphasize the drama of it. Pero parang, they're very oblivious about her suffering. They don't know her. I mean, they don't know what she's going through. Totoo. And then they suddenly shout, di ba? Sila mag-chant doon. Oo, at that moment, di ba? So parang ako, Immersion-wise, nabasag yung ano mo. Kasi realistically, wala namang taong gagawa. Contrived yung... Medyo contrived yung concept niya. Pero yung initial kong ano sa kanya, na tipong, although yun nga, may angle nga na tipong walang pakitong mga to sa, or hindi nila nagigets yung struggle ng ano. Yung number one, nakausap ko si Ruby Ruiz. Ay. Before nung... nanay mo siya. si Nanay Ruby. Hindi. Nakausap ko siya before the screening of si Nanay Ruby. Anong sabi ni nanay? Ayun, sabi niya, yung focus kasi is with her character instead of the activists. Na tipong, sige, pinaglalaban niya yan. Which is fine. Pero, para sa akin na, Nawalan ng trabaho. wala ng trabaho, nagdurusa in so many ways, cinematically. Kinidnap yung apo. Oo, kinidap yung apo. Suplada yung orphanage. Pero, of course, yung sarili kong survival, yung concern ko. So, parang, nung inano niya yung character niya through that scene, parang kinonceptualize niya through her point of view. Hindi to like the audience's point of view, na, of course, yung point of view natin, na makikita mo yung nakita nating dalawa. Again, it's not a problem of acting, ha? Yeah, it's so, not a parang problem of ako, acting. parang, marahil hindi siya hihingan ko ng opinion, mas yung director. Kasi parang, yun, ginawa naman niya yung dapat niyang gawin. So, it's totoo. really a directing problem for me. So, parang yun. Yun din yung Iska, no? Dami ko na naman sasabihin. Buti wala akong podcast nyo, no? Richard Burisay's podcast. So, bukod dun sa pagpapakita ng suffering ng babae na pakiramdam ko hindi naman well substantiated yung mga violence na nangyayari sa kanya. Kasi yun nga, dapat aware tayo na ang pelikula ay binubuo. So, hindi siya, kahit sabihin mo na reflection siya ng realidad na nangyayari sa totoong buhay, construction pa rin to in a sense na may taong nagsusulat ng mga characters na to. So, hindi sila inosente. So mayroong motivation. And yun yung hinahanap natin. Bakit kailangan i-subject ang babaeng character in different forms of violence? What are we trying to get at? So, yun, pakiramdam ko, kaya hindi ko nagustuhan yung film kasi hindi yun nasagot substantially. Pangalawa, yung character nung apo na may cerebral palsy. Cerebral palsy ba? Or basta may sakit siya eh. Parang autism na may halong, well, autism mainly. Ikaw yung doktor dito. Oo. Yun yung pagkaka-diagnose ka. Oo. Pero yun lang siya. Na parang the whole time, this is a child who's just throwing tantrums all the time. Wala akong nakuhang ibang perspective from the kid. Aside from nababurden yung family niya from him. Yun lang na parang ako, is the child defined by his illness only? So yun yung parang Rob sa akin na hindi ako natuwa habang pinapanood ko siya. Napahaba tayo. Sabi na, wag na
nag-open ng mga can of worms. Mga manhole na binubuksan. Oo, tigilan mo na dyan. Meron bang requirement ang film critic or film criticism? Kung baga sa nakikinig na hindi naman talaga film critic. Anong klaseng requirement? Like, pag nanood ba siya ng pelikula, need niya ba itong panoorin yung mga ganitong films? Or need niya ba ng film language, pag-aralan, theory? Actually, maganda na naitanong mo yan. No? Nung nagsusimula ako magsulat sa Lilok, hindi ko pa minamoderate yung comments ko. Very open pa ako to things. Okay naman. So parang, mayroon lang nag-comment sa akin noon. Hindi ko alam kung nakikinig siya. Wow! You know who you are. May nag-comment sa isa kong review, bakit hindi ka gumagamit ng theory sa pagsusulat? Tapos parang, ayun, parang napaisip lang din ako in a sense na parang, kasi maalam naman ako sa theory kasi nag-aaral naman ako ng film nung kolehiyo. Pakiramdam ko lang, yung parang ko ng pagsusulat, in a way, ganun din ako magsalita. So, kung hindi tayo mag-uusap about teorya, like hindi ako magne-name drop ng mga pangalan, ng mga kritiko, ng mga theorists, hindi ko naman gagawin in real life. So, parang pakiramdam ko, hindi ko language yun. Yung hindi academic kasi yung language ko talaga. So, maski itong librong to, very, conversational, walang footnotes, etc. So, parang, may binabagayan. So, halimbawa ako nasa akademya ako, kung magsusulat ako ng academic paper, of course, may theory and all. Pero, paraan na yun for me na ng pagsisinsi ng mga bagay na alam ko na pag isinulat ko ay hindi nangangailangan ng pagkapit sa mga malalalim na bagay na hindi madaling maunawaan ng mga tao kasi mayroon akong perceived audience pag nagsusulat and I'd like to think na yung mga natitirang pangungusap or mga words dun sa writing ko, napili ko yan dahil alam kong maiintindihan mo siya. So, dun sa tanong mo na requirement, walang requirement. And that's a good thing. Passion for film going, manood ng pelikula. And lagi ko na-emphasize yung manood sa big screen. Of course, may economic issues naman talaga ang panonood ng pelikula, mahal, etc. Pero hinahanapan natin ng paraan Kumbaga parang, 'di ba, nakakapag-samgyupsal ka nga from time to time, 'di ba? Kumbaga nakaka-afford ka ng mga bagay na nakakapagpasaya sa iyo. So yung panonood ng pelikula sa big screen, din yun part kasi yun ng movie-going experience na larger than life. And hindi ka nagpo-pause ng VLC, hindi ka nagbubukas ng ref ng walang dahilan, di ba? Kumain. And yung continuity, yung habang nanonood ka sa sinihan na binayaran mo, iba yun Hindi yun matutumbasan ng panonood sa bahay. And maaaring I sound like I'm romanticizing it, but yun ang sining Banggitin ko lang, isa sa mga inspirasyon ko kasi, Cine Manila. Hindi ko alam kung naabutan ko yun. So, nung estudyante ako, 2002, ang baon ko nung college, 150. Pamasahe ko, 50 pesos. Tapos yung 100 pesos na matitira, dahil student ako, 2 pelikula na yun for me. So parang, isa sa mga turning point ng life ko yung mga pelikulang napanood ko sa Cine Manila. Mga Darden Brothers, Noe Bill Ceylan. As in, yung alam kong hindi ko mapapanood anywhere else. Wala. I mean, may mga pirated na, pero iba yung experience And tayo lang talaga mga cinephiles. Tayo mga cinephiles yung makakaunawa nung ganung pakiramdam. Diba? And kapag may isa kang pelikula na nakapagbigay talaga sa'yo ng ganung pakiramdam, babalik ka sa panonood sa Cine Manila memories Nakatigdas ako nung Cine Manila 2005. So, saan ginanap yung 2005? SM Manila na ba yan? Ito yung ginawa ni Lito Atienza. Lahat ng Manila Cinemas ay yan yung nagsimula na nalungkot ako kasi Makati is for me the best venue for Cine Manila. So, Greenbelt Glorieta. Tapos mayroon pa sila nung magazine. Ay, hindi siya magazine parang newsprint na parang pinapamigay araw-araw. So very, talaga siya, International Film Festival na napaka ganda ng selection, napapalabas ng 35mm. Tinignas ka dahil dun sa pelikula. Ito. Kakatapos ko lang manood ng pelikula noon. Bumaba ako sa Popeyes. May Popeyes pa noon, hindi yung resurgence ng Popeyes ngayon. So yung Popeyes doon sa baba, may isang babae na may rash. Hindi ko alam kung anong rash. Kasi parang, okay itong babaeng to. Pag uwi ko sa bahay, ayun, nagkatigdas na. Anong pelikula yan? Ako natatandaan mo.
Ang starring niya ay si Gael Garcia Bernal. Science of Sleep. Hindi Science of Sleep. 2007 yata ang Science of Sleep eh. Okay. 2006. 2006 pala. Anong plot? Estranged son siya na bumalik sa isang family, tapos naging sila nung kapatid niya. Naging sila nung kapatid niya? Parang ganun. Bumalik siya sa family. Incest. Yung father kasi niya is iniwan siya with his mother. Nung bumalik siya, parang sinira niya yung family from the inside. Parang ganun yung nangyari. Okay. Hindi natin mahulaan. Medyo mahirap. 2005 yun. Hirap na pinahin niya. Yung about Tires, prime of Hindi, tagal. yung sa experience ng panonood sa pelikula in a theater as opposed to small screen yun. Pinag-usapan kasi namin yan ng isang kaibigan ko dati. Tapos parang gusto namin i-articulate. Alam mo na romantic naman talaga siya. Parang hindi naman siguro ganun talaga kasubstantial yung difference. Pero gusto mo i-articulate, ano nga ba yung difference na yun? Tapos parang hindi ko alam kung nasabi ko noon time na yun. Pero ngayon naisip ko na, siguro it's the power of, yung wala kang sense of control over the film. Dahil nga hindi mo siya ma-pause, hindi mo siya ma-rewind. And that's a good thing. Pag na-experience mo siya once yung eksena na yun, hindi mo siya kayang balikan agad-agad. Pag naiihi ka, pipigilan mo siya. Diba? Magkakasakit ka talaga sa bato. Diba? Or kung iihi ka, sobrang bilis. Tapos mapapakwento. Iba rin yung umalis ka, tapos magpapakwento ko, yun nangyari. May dadagdag ka ba? Kaya hindi ko ma-imagine, hindi ko pa tinry, pero yung manonood ka ng Love Diaz, halimbawa, sa streaming lang, ganyan. Sa streaming Iba lang. siguro yun. Parang wala talaga. I think bahagi din ng panonood sa sinihan yung circumstances eh. 'Di ba? Like 'di ba, may mga trabaho tayo, paano natin na isisingit yung panonood, and somehow may certain parang asap ng feeling na you can actually, be able to see these films despite your busyness. Paano mo pinapasok yung panonood sa iyong schedule? And siya, may certain triumph kapag nagagawa mo siya. Kung napapasok mo ng weekend, after work, etc. Nung time ko, bukod sa Cinema Manila, nabanggit ko dito sa libro, dalawang bagay kasi yung turning point ko bilang moviegoer dito sa Pilipinas. So, Cinema Manila, yan yung pelikula at Titus Brandsma. Isa siyang, isa siya sa mga alternative spaces. Yeah. So, siya, religious space. Pero yung mga tao doon, nagko-curate sila ng mga pelikula. So, kwento ni Princess yan. 3 pelikula a day. So, start I think ng 1 p.m. hanggang gabi. Doon si Renelson Morelos, I don't know if you know him. Yeah. Yun. So, doon siya na-meet, tapos may pakain, tapos nagdi-discuss after the film. Siya sa may Acacia Street. Tapos ang ganda ng experience na parang, yun nga, halimbawa yung mga ginagawa ng mga alternative spaces ngayon, ginagawa din naman siya noon. Pero yun yung problem ko, yung dalawang inspirations ko ngayon, na yun, wala na sila pareho. Kumaga parang yun, wala na sila Manila, wala na Titus Brandsma, diba? So it's really a matter of, subsisting, diba? Paano ba tayo tayo ding mga critics, diba? Paano natin na ma-manage na mag-exist despite the challenges? Saan ka kukuha ng bagong inspiration? Oo. Saan kukuha ka ba ng passes? Hi po, pengi po pass. Yun nga, pag yung passes, responsibility din yan. Diba? Kaya minsan hindi rin siya maganda kasi parang somehow medyo obliged ka to watch. And to say good things in a way. Kasi diba, ibig mo na panood eh. Kaya ako parang, personal lang yun. Yung pag mag-i-invite pag premiere night, yeah, it's a good gesture. But then again, panoorin ko na lang online. Kasi iba yung community ng premiere night eh. Iba nga. Iba yung, nandun yung mga fans, yung magpapalakpakan na parang, di ba? May tarps pa yan. Pag gala din, lalo na, di ba? Yan yung ang hirap i-gauge na. Yung sabi ko na ang hirap. I mean, naniniwala ako sa audience, pero yung audience ng Cinemalaya, di ba? Yung mga, pag may napanood ka, hindi mo nagustuhan, pero sila very, enthusiastic. Hindi mo naman ini-invalidate, pero syempre, napapatanong ka, di ba? Kung Last comment lang siguro, yung sa kanina, yung sabi mo na, may nag-comment sa'yo na, ba't walang theory yung sinulat? I don't think accurate yun. Kasi once naman pumasok na sa'yo yung theory, hindi siya mawawala. I think yung sinasabi lang is more dahil hindi ka nag-mention specifically na, baka formally inaano mo. Si McLuhan, ganyan. Parang hindi ka nag-name drop ng scholars, pero
yung ideas, But hindi it's naman still siguro integrated mawawala. in the way you talk about And it. ako kasi very conscious ako about that. Like, you don't just drop names or films without a purpose. Obviously, you're bragging or like you're letting people know. Hindi man bragging, but somehow letting people know that you know them. And somehow from me, I don't find the need to do that. I'm not saying they are insecure. May manhole na naman. Na parang, hindi ko sinasabing insecure yung gumagawa nun. Pero parang ako, on my own, in my writing, I will only do that whenever it's relevant to my argument. Or, kunyari, if you're trying to refer to films in the past na may parang thematic similarities. And somehow in my writing kasi naiiba yung tone kapag mayroon ka talagang halimbawa, bibring up ko si Bazan. Wow, Bazan. Bazan. So, magbibring up ako ng Furious, etc. Ano siya naiiba yung tone ng writing. And mayroon kasi akong isa sa mga mahalagang factors for me of good writing is tone. Like how the writing tone is developed. And yun yung mga bagay na hindi naman pinapansin ng mga characters. Pero kasi ako as a writer, I know how it works. I can see. Yan. So, ayan, Chard. Ayan, please pretend, well, you're not really pretending, but pretend, ganun. Ito lang naman yung pinunta ko dito. Yan, so please tell our audience about your book, why they should buy it, how they should order it, and so on and so forth. Ay, sige. Sa milyon-milyon pong tagapakinig ng podcast na ito, sa loob at labas man ng bansa, mayroon po akong libro, ang pamagat, Break It To Me Gently, Essays on Filipino Film. Available na siya for pre-order. Punta kayo sa everythingsfineph.com. Pre-order, so ibig sabihin, mabibili mo na siya, pero isi-ship yung libro after the launch. Ang launch ay October 19. So malapit na rin naman. Hindi na rin naman gano'ng katagal. Nasa printers na kasi yung libro. So somehow, we're really trying na umabot siya. Abot naman. So October 19 yung launch sa Gateway. 4 to 5 p.m. may author's talk sa Gateway Gallery. Medyo pinush ko kasi na magkaroon ako ng opportunity na makontextualize yung libro. Magkaroon ng pananalita about it. So may isang oras ng author's talk ng alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Gateway Gallery. Tapos after ng author's talk, 5 o'clock hanggang 7 p.m. Mayroong book signing. So, Gateway Cinema Lobby. So, doon na sa may baba. May opportunity to, to have the book signed and to talk to me personally. So, ayun. So, mga kaibigan ko, mga tao na kakilala sa akin, ayun. Sana, bigyan nyo ng, ibang-ibang Richard Bulisay po yung Wow! Hindi, ayun, rin siya, parang in a way, lagi ko sinasabi na siya, life's work in a way na nandun yung mga prinsipyo na pinaglaban or pinagpatuloy ko over time tungkol sa pelikula. But somehow, mayroon akong notes sa introduction ng book na maraming opinion dun sa libro na hindi na siya totoo para sa akin ngayon. Pero nandun pa rin siya kasi pakiramdam ko hindi natin dapat i-betray yung mga ganun. Kasi at some point naging totoo sila. Ayun. Yun, doon sa mga gustong bumili, magkano? Yun. So, siya? So, yung aming selling price ay 600 pesos. So, nung nagkaroon kami ng pre-order na yung first 100 ay may 10% off. Pero, nabenta na yung first 100. Next. Yeah. So, so sa ngayon ay 600 pesos na siya. Pero, tapat na po. Makapal naman yung libro. Tapos, maganda yung quality ng paper. And, pinaghirapan din. So, nag-hire kami ng artist to illustrate, si Christine Kagiwat. Tapos, produced siya by Q Cinema and Everything's Fine, isang small publishing house, si Katrina Stewart Santiago at si Oliver Ortega. Tapos yung editor ko si Aldrin Kalimlim. Yun. May plans ka ba to release the book? Like in bookstores? Yun. May mga plano pero hindi pa fixed. Pero kasi napag-isipan kasi namin very online na kasi yung galawan ng mga tao. So parang prioritize namin yung online facility. Alright. Pero meron kaming plano sana malabas sa fully booked. Okay. Pero meron ding plano kasing mag-school tour sana. So nire-request ko na kung maaaring magkaroon ng opportunity na pumunta ako ng UP, ng Ateneo, ng Binild, kung saan may film programs, may relevant film programs
programs na makapagsalita and magkaroon din opportunity na makaabot sa mga estudyante. Kasi tingin ko audience ko rin kasi yung mga estudyante. Yeah. Ito yung mga tingin ko ay dapat mahubog bilang film critic habang maaga pa. So guys, Break It to Me Jen. everythingsfineph.com, Richard Bulisay's Break It to Me Gently. 600 pesos lang. Yan. In online pre-order right now. So let's move on to our final segment of this episode. Very short lang, 10 minutes lang. Yun. What movie, TV series, etc. have you watched recently? Tapos, just say a few words about it. What did you think about it? Was it good? Did you like it? Kasali ba ka dyan? Kasama ka kasali. dyan. Sige, Huli na ako. huli ka na. Sige. Start na lang sa akin. Yan. So, ang napanood ko, actually, dalawa yung napanood ko, pero ito na lang yung pipiliin ko. Ayan. Kiko and Lala by Adolfo Alex. Ay, saan mo napanood yun? Anong... Sa sinihan? I mean, may festival or... Hindi. Commercial release to. Sinong artista? Si Super Tekla. Ba't ka tumawa sa Super Tekla, Kim Domingo, Derek Derek Monasterio. So, it's about, Super Tekla plays both Kiko and Lala. They're a pair of conjoined twins. Joined at the hip. Tawa siya. One day, nagkaroon sila ng opera to remove their conjoinedness. Ganun. Pero the operation goes wrong and one of them dies. So, with one body and two souls, the two of them share that body in order to maligaw sa kanilang trip. So, si Derek Monasterio yung isa, if I'm not mistaken, tas si Kim Domingo yung isa. It's not a very good film. Yun lang, out of the It's Nakakatawa ba siya? may parts naman na natawa ako. To be fair, to Super Tekla, yun, natawa naman ako sa kanya. But, sobrang babaw lang ng kwento. I mean, sobrang flimsy nung plot in that it could have been finished in like 40 minutes kung talagang tinighten nila yung storya. May subplot doon with Ay de las Alas that really goes nowhere. Na para siya, hindi naman niya kamukha si Valak, tas, alam mo yun, tinatawag siyang Valak. At the film looks unfinished. Si Ay, meron siya dapat filter na mukha siyang black and white. Pero may isang scene na every other shot, so may parang alternate angle siya. Yung alternate angle na isa, wala yung special effect. So sobrang jarring na parang tinapos ba nila itong pelikulang to. Tapos, yun, parang it really doesn't go any deeper than that. Parang wala siyang gustong sabihin na anything maliban sa fact na si Super Tekla. ayan siya, ayun. So, yun, basically, Kiko and Lala. O, Jim, ikaw. Ako, siguro yung memorable is yung Harry Potter film and concert. Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Oh, okay. Film and concert. Hindi kasi ako fan ng Harry mga Potter? Harry Potter. Ayan, oh. Series. Get them, Harry Potter fans. That joke lang. But then, na-appreciate ko naman na yung film when I watched it. Kasi before, di ko napapanood na. So, is it like a concert film or a concert na pinuntahan mo? So, live orchestra. Live orchestra. And Oh, accompanying the film. Yes. Si Gerard Salonga yung Saan nag- Soler. Soler. Hindi ganyan ako napanood Star Wars naman. Oh. Pero iba siya experience. Yes. Yeah. Pero, aminin ko, mas nagustuhan ko yung Call Me By Your Name. Film and concert. Kumusta Meron. yun? Wala ako dito. No? Maganda. Talaga? Talagang, daming tama, daming celebrity. Paano yung, kunyari, Visions of Gideon, may kumanta ba? Nandun ba si Sufjan Wala. Stevens? Orchestra lang version. talaga. Ah. Parang yung pinlay nila sa Oscars. I see. Ganon. And then, syempre, yung last Sunday, yung pinanood namin ng best friend ko, yung Saan Ka Man Naroroon, digitally restored and remastered. Yung kagabi. Don Zulueta. Yes. Second team up nila with Reina Films. Aha. Napanood ko na kasi siya before in VHS format. So, Nice. kumbaga, I was able to compare yung quality ng both film. Ang distinction kasi ng mga films ni Carlos Sigan Reina dun sa early films niya, talagang luscious yung color. Even the cinematography, kasi Romeo Vitug kasi yun. Cinematography. Pero, yun na nga, nung the second viewing ng restored version, mas nahahalata ko or mas napapansin ko na, syempre, yung flaws nung pelikula. Kasi during the first viewing, parang, sige, natanggap ko siya, parang napalagpas ko. Pero nung ngayon na, kasi may kasama ka ng ibang audience na nanonood so nagtatawanan na,
So, kami nung best friend ko, when we talked about it, after the screening, may may mga issues regarding the screenplay, ganun. Kasi it's a loose adaptation of Sunflower, directed by Vittorio De Sica. Although I haven't seen Sunflower. Although ganyan talaga yung mga films ni Carlitos. So like yung Hihintayin Kita sa Langit, Wuthering Heights. Tapos literary, pero alam mo na, talaga siya, wala naman siyang pake sa plot holes. It's more about the effect of, the drama. Totoo. Parang the mood. Sabi nga nung best friend ko when we watched it, parang naging melodramatic. Pero ang maganda kasi with saan ka man naroroon, yung the blocking, the framing, shots, maganda talaga siya. And then, kaya pinanood ko kasi napanood ko na may Hihintayin Kita sa Langit, Ikaw Pa Lang Ang Minahal, and saan ka man naroroon, in VHS format, and then the restored version, nung nagsa-second viewing na, mas na-appreciate ko na yung Ikaw Pa Lang Ang Minahal. Fan ka ni Carlitos? Hindi. I was able to watch it lang. Pero hindi ako fan talaga ni Carlitos. Yeah, Maricel Soriano is my favorite actress. What's the best Maricel Soriano performance? For me, Hinugot sa Langit. Talaga. Ishmael Bernal. Ishmael Bernal is my favorite director, Filipino director. Isa lang yung kopya ko, pero sasabihin ko kayo pag available. So, ang ganda nito, siya. So, kung may share ako na nabasa ko, so, pinuduce nung aking publisher, Why the Martial Law Will Affect Your Sex Life. So apparently, bago naging film director si Ishmael Bernal, he was actually a film critic. So he's written some essays during that time. Tapos siya, very sassy. May personality, nakakatawa. Tapos, yung publisher, release nila yung collection na yun. Hindi naman ganun kadami. Pero parang may mga lines dito si Ishma na, that paragraph is a mosaic of nonsense, invested with more platitudes than the government report, shrouded with superfluous sepia gloom. So parang, talaga, ang kanyang critical voice ay napaka-bitchy. Pero ang galing yung sulat. So he was basically just talking about ang daming sinusulat na concerns kasi 1972 na sulat, so bago yung proclamation ng martial law. So parang sinasabi niya, ang concern is how will martial law affect our sex life? So parang yun yung concern, guys, di ba? So parang hindi yung mga writ of habeas corpus, yung mga pinagsusulat nyo na hindi naman maintindihan ng mga tao. Ayun lang, very full of personality. BG, what have you watched recently? Or sobrang fresh kanina yung LSS. LSS? Pero pag-usapan natin mamaya yan. Nakita ka ba ng Ben and Ben? May concert. Yung LSS ito yung best music video siguro so far ng Ben and Ben. Na 2 hours. Na 2 hours. The other Kinilig ka ba? Oo. I mean, Gusto mo yun? nag-enjoy naman ako sa kanya. Pero beyond that, isipin ko pa. Lola ignored the other night na the whole time I was watching it, naalala ko lang yung Mamay Umeng. Ni Dwayne. Ni Dwayne Baltasar. Ganun din ba parang Saka Magnifico, ganun. May thematic May parang gusto niya mamatay. Gusto niya mamatay, pero hindi siya mamatay. Pero ayaw niya mamatay na una lahat ng iba, ganun. Edong Roy yan, Yeah. Si Edong Roy na parang gusto yata niyang gawin lahat ng klase ng pelikula na pwedeng gawin. Recently, ganun. Tatlo yung films niya this year. Last Full Show, yung Fuckboys. Ito. Is he the new Adolf Alex? So, wag lang siyang mag-alaki ko and lala later sa career na. Wait, gusto mo mag-share ng film? Hindi local. Ad Astra. Yeah, Ad Astra. I think nabasa niyo naman yung tweet ko. Nabasa ko rin, napanood ko rin kahapon. IMAX ko na panood. IMAX? Nagustuhan mo ba? Okay naman. Okay. Big fan kasi ako ni James Gray ever since. So parang, yun, ang lakas ng tama ng pelikula sa akin, visually. Wala naman akong father issues. Pero, ang lakas ng effect ng close-ups ni Brad Pitt. Yung parang, yung dalawang performances nga niya this year, no? Once Upon a Time in Hollywood, which I hated. And this film, na parang, ang galing niya artista. Ngayon ko, doon ko ako, I mean, magaling naman siya. Hindi siya yung parang, hindi naman siya over the top and all. Pero ngayon ako parang nagkaroon ng reason to actually think he's actually a very good actor. I feel na si Brad Pitt, he's the kind of actor na he's very good at playing very specific characters. Hindi ako fan ni Brad Pitt, although I appreciate yung performances niya in Seven and Curious Case of Benjamin Button. Yun yung 2 films na pero I think hindrance kasi sa kanya na ang gwapo niya. Yung alam mo yun, the pretty boy. People don't take him seriously. Yeah. Pero itong sa Ad Astra, may eksena doon na na tumingala siya. Yung Yeah, I know that scene. Tapos,
naglinger lang sa mukha niya, umiyak siya. So parang kung isip ko noon, pwede bang umiyak ang tao sa space? Pero parang yung ano niya, daming dumaan sa mukha niya nung Can you shed nakita tears? niya yung Yeah. tatay niya. There was about regarding that scene. Kasi di ba umiyak siya? Parang in space na low gravity, the tear should, parang float Float. upwards. Oo, Ganun. pero yun, Gustong gustong ipagawa ni Brad Pitt na gano'n. na realistic. Pero si James Gray sabi niya, no, keep it. Because parang gusto niya yung emotion na evoke niya. And I really like that about him as a director. Kasi parang yun nga may ganun siyang boses. Yung mga ganung creative decisions na alam ko na parang I can go that way, pero pinipili niya kasi malinaw for him yung gusto niya sabihin. Yun. So, that ends our episode for today. So, we'll see you guys very soon. So, bye-bye. Bye. Bye guys. Bye.